Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang subscribers at researchers, si Eudora at Chris Torres. Salamat sa palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga post, videos and articles, kaya nakakagawa ako ng maraming reaction vlog. So ito ang pinadala nila tungkol kay Brigadier General Jane Fajardo. Di ba? Yung kanyang amo, General Torre, wala na. Sinibak. Siya, dalawang beses ng sinibak ito. Unang sinibak siya, tinanggal siya bilang spokesperson. Okay, may isa pa siyang posisyon, yung Director for Controllership. Ngayon, sinibak na naman siya at itinapon sa Mindanao. Ito, post ng Ang Balita Ngayon. Fajardo tinanggal at inilipat sa Mindanao. Opisyal nang tinanggal bilang hepe ng Directorate for Controllership si dating PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo at inilipat sa Area Police Command, Eastern Mindanao. Ito ang nakasaad sa Special Order ng PNP na epektibo September 6, 2025, kahapon. Pumalit kay Fajardo bilang bagong hepe ng Director for Controllership si Police Major General West Raimundo Obinque, na kilala ring kaklase ni PNP Acting Chief Lieutenant General Melencio Nartatis Jr. sa Philippine Military Academy Class of 1992. Ayan. So, yan po ang picture ni General Fajardo. Okay. So, sayang. Supposed to be, kung hindi nasibak si General Torre at Chief PNP, baka this month o next month maging 2-star rank na si General Fajardo, kasi yung position niya, Director ka for Controllership, ang ranko ng kanyang position is 2-star. So it's just a matter of time para ma-promote siya. Wala na. Sa kanyang bagong posisyon ngayon, yung Area Police Command sa Eastern Mindanao, ang head, ang commander dyan is 3-star general. And under yung commander is deputy commander. Ang alam ko 1-star lang ang ranggo ng deputy commander sa mga area police command, kasi ganon din yan sa Armed Forces of the Philippines. 3-star yung mga area commander, ang kanilang deputy is just a 1-star general. So sayang, pera na, star na, naging bato pa. So ano kaya ang epekto nito kay General Fajardo? Maybe dahil she's a professional officer, okay, tanggap lang. Kailang nakakapanghinayang, di ba? So may term kami sa military o sa uniform service, weather lang. May mga talaga kagaya si General Bato nung panahon pa ng Pinoy administration, 1-star general na si Bato, General Bato. Kailang yung posisyon niya napaka-insignificant. Hindi ko na alam kung ano yung posisyon niya. Insignificant. Pag hindi nanalo si Tatay Digong natin na presidente noong 2016, General Bato, wala na, magre-retire na yan at 1-star general lang siya talaga. Example, Marroja, sino bang nakalaban ni Tatay Digong? Marrojas, ano? Kung nanalo Marrojas, Bato, wala na yan.
biglang nanalo Tatay Digong. Malapit siya kay Tatay Digong. Kaya biglang bumulusok pataas ang kanyang ranggo, kaya naging 4-star general. Katulad din si General Torre. 1-star lang siya noon. Napilitan pa siyang mag-resign sa kanyang position as, I think, Quezon City Police District Commander dahil sa batikos ng netizens nung nag-press conference siya kasama yung, kalimutan ko na yung pangalan, yung sumapak ng abuso sa motorista, yung naging viral. Siya yung police director na napilitan talagang mag-resign dahil sa batikos ng mga netizens. Hindi maganda yung ginawa niya, so parang pababa na yung karir niya. Wala na. Nagkaroon ng hiwalayan ng Duterte at Marcos leadership. Tinira o ginipit KOJC, Pastor Kibuloy. So kailangan nila ng isang opisyal na i-assign sa Davao para hanapin si Kibuloy. Yon, binigyan ng break si General Torre, and he did it well in the eyes of his boss sa PNP and of course the president. Kaya sumikat siya doon sa QJC Seeds. Then after that, binigyan siya ng CIDG position, 2-star. After that, Tatay Digong natin, pinatunayan na naman niya yung kanyang tapang. Kahit medyo alanganin, unconstitutional ba? Wala na yan. Basta utos, huliin, isa kayo sa aeroplano, ginawa niya. Akala niya, yun na, 4-star na siya. Kailang gulong ng palad. Sabi nga ni BP Sara, maybe that's his journey. Dati nasa taas siya, ngayon after 85 days, yun, nasa baba na siya. Gulong ng palad. So, the same thing with General Pardo. Kala nila hanggang 2027 sila mamamayagpag, ngayon wala na. Naging insignificant na. That's life. So good luck kay Brigadier General Jane Pardo sa iyang bagong destino, bagong assignment. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron yang pagtruk sa kape ba? Kuha na daan, na-mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga seedling nga nindot kayo Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang guys aso gali ko kaya. Sidling nga kape. So kining among napalit nga sidling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kape ni Rodani nga kape na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Matigkuan kay spray ng kabulan ga ito daroba. At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay maawas na mi anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani. So panalangin ang gid mi ani nga maayo pud ang pagtruk sa among kape. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon og
mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.